Install tayo ngayon ng dashcam QCY Q20 Pro sa Mitsubishi X-Force. Ito yung laman niya sa box, rear view mirror dashcam, front camera. Ito yung pinaka LCD nya. Ito yung front camera. Yung charger adapter niya, ito yung sinasaksak sa 12 volts port. Dito natin sasaksak yan. Back camera, inside camera, dalawang rubber clips, user manual, tsaka yung pry toolkit na kasama niya. Itong dashcam na to pinapatong lang sa rear view mirror ng sasakyan. Pinapatong lang siya. Nakaipit lang ng dalawang rubber clips. Ayan. Nakapatong lang siya sa pinaka rear view mirror ng sasakyan. Hindi na inaalis yung rear view mirror. Ayan, nakapatong lang. Tapos i-install na natin to yung charger adapter niya, yung sinasaksak sa 12 volts port. Ayan. Ayan, ganyan yung ginawa ko install. Sinaksak ko rito sa dashcam. Sinasaksak lang yan dito. Tapos yung wire niya ginapang ko rito sa papuntang kanan. Ayan, pinasok ko lang sa loob ng kesame. Ayan, lagyan nyo ng allowance yung wire. Tapos igagapang nyo yung wire dito sa may kesame. Naiaangat naman yung kesame. Ayan, para mapasok nyo yung wire. Ito. Ayan, yung pinaka wire. Pag ganun. Tapos pagdating ko rito, lumiko na ako rito, hindi nyo na kailangan alisin yung plastic, lusot nyo lang ng pry toolkit yung yung wire dito. Tapos yung goma rito, may inangat akong goma, yung rubber. Ayan, para mailusot ko rito sa gilid yung wire. Ayan, pababa. Tapos may inangat ako ritong isang clips para umangat tong plastic na tumaliko ko yung wire pag ano. Tapos dito naman sa ilalim meron takip yan. Ayan, na may dalawang clips, isa rito tsaka isa rito. Ayan, dalawa yung clips na inalis ko. Yung clips na inaangat lang yung ibabaw, ayan, gaganunin nyo lang siya ng pry toolkit. Ayan, para umangat yung ibabaw. Pag umangat na siya, maalis na siya. Tapos pag ilalaki, tutulak lang ulit. Yan, aangat nyo lang itong ibabaw para maalis nyo yung ano. Tapos ito na yung wire nya. Ayan, tinali ko yung wire dito. Ayan, may pagtatalian naman na wire dito. Tapos ginapang ko ng pag ganun. Ayan, tapos nilusot ko rito. Ayan, pag ganun siya. Tapos ito na siya, nakasaksak na siya. Nilagyan ko rin ng allowance yung wire para hindi siya banat. Ayan. Ayan, nakasaksak lang siya dyan sa 12 volts port. And install na natin yung yung inside camera. Ito yung inside camera, i-install na natin. Ito yung inside camera. Ayan, pinaghiwalay ko muna yung wire nila. Tapos ito, dito natin ilalagay ito sa ibabaw ng pinaka dashcam. Ayan, dyan ko i-install. Ayan, didikit ko lang siya dyan. Pwede nyo namang ilagay ito kung saan nyo gusto ilagay. Yung install natin, dito natin ilalagay yung install. Pwede nyo idikit sa windshield to or saan nyo gustong ilagay. Ang install natin, dito natin i-install sa ibabaw ng pinaka dashcam. Eh, ganyan yung ginawa ko. Dinikit ko lang ng dual adhesive tape yung pinaka camera nya. Ayan, nakadikit lang siya sa dashcam. May pandikit naman na kasama yan. Kasi ito na yung wire nya. I-install natin to sa ibabaw din, sa papuntang kanan din yung nito. Ayan, pag ganun. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Yung rear view, yung inside camera, ito yung saksakan nya. Tapos yung wire nya, ginapang natin ulit dito papuntang kanan. Tapos ito na yung connector nya, pinag-connect ko na.
itatago natin to sa loob ng kesame. Yan, bali dalawang wire yung gagapang papunta rito sa kanan kasi medyo mahaba yung wire niya. Yan, dito natin itatago sa ilalim yung mga wire na susobra. Kaya ako pinagapang na papuntang kanan yung wire kasi hindi naman natin pwedeng lagay ito sa loob ng kesame. Lulubo yung kesame. Yan, kaya ganun yung ginawa kong install sa inside camera. Yan, ito na yung wire, itatago na natin to pababa. Pag ganun. Yan, lulusot natin pababa to. Yan, hanggang dito sa ano, ito i-roll natin to para matago rin. Yan, ito na yung mga sumobrang wire, itatago natin dito sa loob nitong plastic na to. Yan, nirolyo ko para hindi siya nakakalat. Yan, nakatago na. Meron yan isang plastic clips. Yan yung aangatin nyo para umangat tong ano na to. Tapos pagka ibabalik nyo, ilusot nyo lang ulit sa butas yung clips. May butas kasi yan para mabalik ulit na maayos. Kailangan nakatutok yung plastic clips. Ayan yung plastic clips na locks para mabalik ng maayos ulit yung plastic na nandito. Ayan, nabalik ko na yung nandito. Ayan yung plastic na inangat ko para malusot ko yung wire dito. Tsaka yung dalawang clips na inalis ko, isa rito tsaka isa rito. Ayan, pag aalisin yan, may gamitan nyo ng pry tool kit. Aangat nyo lang yung ibabaw para maalis. Ayan. Tapos pag ibabalik na, ayan, tutulak nyo lang, maglalak na yan. Yan, pag aalisin nyo ay aangat nyo lang yung pinaka ibabaw nya. Yan, aangat nyo lang na ganun. Yan, tapos i-install na natin tong ano, yung back camera nya. Yan, tuturo ko sa inyo kung saan ko papadaanin yung wire. Ayan yung back camera, dito sinasaksak yan. Ito, nakasaksak na yan. Tapos iniwalay ko muna yung pinaka camera nya. Inalis ko muna doon sa pinaka connector nya. Ayan, tapos ginapang ulit to sa kanan ulit. Pinasok ulit dito sa kesame. Ayan, para isang baklasan lang. Puro kanan lang tayo. Tapos nilusot ko rito dito sa loob nitong plastic na to. Ayan, ito na yung wire nya. Inangat ko yung rubber dito. Ayan, para malusot nyo yung wire dito. Pag ganun. Tapos ito na siya. Yan, gagapang na ito papuntang likod. Yan, kahit pa kamay lang kaya na mailusot yung wire. Yan. Lusot nyo lang yung wire na ganun. Tapos dito na tayo sa susunod na pinto. Iaangat ulit natin tong rubber dito para makarating na tayo rin sa may likod. Ayan, dito na tayo sa sunod na pinto. Ayan, pinasok ko na yung wire dito. Tapos binalik ko na rin yung goma. Ayan, madali lang naman angatin yung goma niyan. Malambot lang naman yan. Ayan. Napasok na natin yung wire dito sa loob nito. Tapos dito sa plastic na to lulusot. Ayan. Ayan, pag ganun. Tapos ito, dito na tayo sa may likod. Ayan, ito na yung wire. Ayan, dito na tayo sa likod. Iaangat ko tong rubber dito. Ayan, para mailusot ko yung wire pag ganun. Tapos ipapasok natin sa loob nitong rubber na to. Tapos ito, may plastic dito sa likod. Iaangat natin. Naaalis lang naman yan. Nakaano lang. Ayan. Kayang alisin ng kamay. Ayan. Kasi dito natin i-install yung pinaka camera. Ayan, inalis ko itong plastic. Kasi itong rubber dito, angatin nyo lang. Madali lang angatin yan. Ayan. Para magapang natin yung wire pag ganun. Gagapang natin pag ganun, tapos ilulusot natin dito sa rubber na to. Ayan, madali lang na alisin yan. Lulusot natin yung wire pag ganun. Pwedeng dito rin sa kabila, pwedeng dito. Yan. Yan, dito natin ilulusot sa kabila. Ayan, ito na yung wire yan. Lusot natin dyan pag ganun. Papunta rito sa labas. Ayan. Ilahin na natin lahat yan papunta dito sa labas. Tapos itong dulo nito papasok natin pag ganun sa loob.
Ayan, bali ganyan. Ayan, pinasok ko sa loob to. Ayan, madali lang na mailusot yan kasi maluwag lang naman yan. Ayan, kahit pa kamay, kaya nyo nang lusot ng gano'n. Kasi ito, ilulusot na natin dun sa, dito sa itaas. Ayan, pag ganyan. And ganyan yung ginawa ko, nilusot ko na yung lahat ng wire dito sa loob kasi itong mga sobrang wire i-roll natin, tapos dito natin ikakapit. Ayan, nakaibalik ko na rin yung rubber dito. Ayan, kailangan maayos yung pagkakabalik para hindi papasukan ng tubig. Ayan, maayos yung pagkakalapat, tsaka yung rubber na inangat nyo, ibalik nyo lang ulit ng maayos. Ayan, i-roll yun na natin to, tapos i-cable tie natin dito. Ito nga pala, merong pulang wire. Yung pulang wire din na natin gagamitin kasi ito yung kinakabit sa reverse light para mag auto switch yung dashcam. Pero install natin, hindi na natin i-connect to. Ayan, bali babalutan ko na lang ng tape yung pinaka red wire. Ayan, pwede nyo naman ikabit to, pwedeng hindi. Siya yung auto switch pagka atras. Yan pulang wire. Ayan, ganyan yung ginawa ko, niroll ko, tapos kinapit ko na rito sa wire nung sa may likod. Ayan, tapos tatago na natin yung mga sobrang wire. Tapos ito na yung connector nya, tsaka yung connector nito, magko-connect na natin. Ayan, bali ito na yung camera. Babalutan ko ng electrical tape tong connector nya para hindi nahugot. Tapos dito natin siya ididikit. Ayan, pupunasan ko muna ng tuyong basahan yan para maidikit natin ng maayos. May mga oil pa kasi ng konti yan. Ayan, punasan lang natin para pag dinikit niya makapit talaga, hindi siya maaalis. Ayan, punasan lang natin. Tapos yung dual tape. Yan, ito yung dual tape na ipandidikit natin sa kanya. Yan, ganyan yung ginawa kong dikit. Yan, dinikit ko lang ng dual adhesive tape yan. Hindi natin siya tinornilyo. Yan. Tapos meron yan dalawang tornilyo rito sa gilid. Pagka okay na yung view nya, yan, pwede nyo na sikipan yung dalawang tornilyo para hindi na siya gumagalaw. Yan. Tapos etong wire na to, itatago natin to ron. Yan, ganyan yung ginawa kong install. Yan, nakadikit lang ng dual adhesive tape. Hindi ko binutasan. Dikit lang. Yan, ito yung tornilyo niya. Ayan, sikipan nyo lang yan para mag-lock. Kabilaan yan. Isa rito tsaka isa rito. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Tinalian ko ng electrical tape, tapos inano ko ng cable tie. Tapos ibabalik na natin yung takip dito sa likod. Yan yung takip nito. Maglalaki yan, tulak nyo lang. Yan. Set na. Okay na yung install natin. Yan, dyan natin ilagay. Yan, Mitsubishi X-Force to, yung bago. Yan, Mitsubishi X-Force back camera. Yan, sa loob natin nilagay yung camera. Yan, para hindi siya kalawangin, hindi siya lumabo pag tumagal. Kasi pagka nasa labas yung camera, lumalabo yung lens nito pag tumatagal, tapos kinakalawang. Kaya sa loob natin i-install yung ano niya, yung camera sa likod, yung back camera. QCY Q12 Q20 Pro to, yung triple camera. Tatlong camera, front, back, tsaka inside. Yan, tingnan natin yung kuha niya kung okay. Yan, lalagyan natin siya ng memory card 32 gig. Yan, kailangan nang ilalagay yung memory card sa kanya, yung compatible, yung speed niya 120. Tapos class 10 na siya. Tapos kailangan original. SanDisk yung ilalagay natin. Malaman nyo naman original pagka may QR code na i-scan. Yan, ilalagay natin to sa dashcam.
Yan, dito natin ilalagay yung memory card, yung ganyang pagkakalagay. Tutulak nyo lang siya para mag-lock. Tapos pag aalisin, tutulak lang ulit. Yan, QCY Q20 Pro dashcam, triple camera, front, back, tsaka inside. Ito yung inside camera niya, tapos front camera, tapos yung back camera yung nilagay natin sa likod. Ayan, ito. Yun yung back camera niya. Plug and play lang, sinasaksak lang sa 12 volts port. Ayan, wala kang gagalawin sa wiring. Ayan, sasaksak lang rito. Plug and play lang na dashcam. Ayan, tapos nakapatong lang siya sa rear view mirror ng sasakyan. Yan, nakapatong lang, nakaklips lang. Ayan ma'am, pag start nyo ng sasakyan, start na rin siya, tapos automatic magre-record na rin. Makita mo siya nagre-record, nagka-count yung ano niya, yung number, tapos nagbi-blink. Tapos ito yung front camera niya, ito. Tapos inside camera, ito yung dito. Tapos back camera yung kinabit ko dun sa may likod. Tatlo siya, sabay-sabay nagre-record. Tapos pag tinouch mo yung screen niya, yan, lalabas yung mga icon. Etong unang stop ng record. Pwede kang mag-stop ng record. Tapos record ulit. Pero tuwing mag-on ka ng sasakyan, automatic bubukas na siya, tapos record na siya. Wala ka nang gagalawin sa kanya. Automatic na siyang magre-record. Pag pinatay mo, mamatay na rin yung record niya. Tapos meron siyang parking guard na, halimbawa, nakapatay yung sasakyan mo, kusa siyang mag-open pag nasagi or naggalaw siya ng malakas. Tapos pag tinouch mo, etong pangalawa screenshot lang. Tapos yung pangatlo, lock videos. Yan, meron siyang lock videos na pwede mo i-save yung mga file na importante. Kasi nag-auto delete siya pag puno na yung memory card mo, nabuburan niya na yung mga unang record. Tapos meron din siyang voice recording, pwede mong i-turn off, turn on. Na-record niya yung boses niya na dito sa loob. Yan, tapos pag yung huli naman, lipat ng display. Ayan ma'am. Pwedeng front lang na igagalaw din yung up and down, pwede mong adjust. Kahit naka front lang yung display niya, nagre-record pa rin naman yung yung back tsaka yung inside. Ayan. Tapos pwedeng back lang. Ayan, back camera. Pwedeng babaan, pwedeng taasan. Pwede mo rin siya i-off, may pindutan dito sa ilalim. Patay siya pero nagre-record. Tapos pag tinouch mo, bubukas ulit. Ang kagandahan dito sa dashcam, habang nagdadrive ka, pwede mo makita yung likod. Kasi yung sa reverse cam ng sasakyan talaga, pagka magre-reverse ka lang, doon lang lalabas yung camera. Ayan, tapos inside camera, nagagalaw rin. Ayan, triple camera na siya. Tapos dito, home screen. Meron na siyang smart driving. Ayan, smart driving. Meron siyang ADAS, blind spot detection, tsaka LCA. Yung ADAS siya yung lumalabas na color green sa front camera. Ayan, tapos yung blind spot detection siya yung lumalabas na mga color orange sa back camera. Ayan, tapos nadedetect niya yung mga tao, yung mga sasakyan. Pag nadedetect niya, tumutunog siya. Kung nadidistract ka sa ganun, pwede mo naman siya i-off. Kasi minsan tumutunog siya pag may nadedetect na tao sa camera. Ayan, tapos back natin. File management, lahat ng na-record mo na video mo, diyan mo mapapanood. Pwede ka mag-playback dyan, yung mga na-record sa front. Ayan. Yung date and time niya, naka sa file naman. Yung mga na-record natin sa rear, nandyan din. Tapos yung mga na-record sa inside. Tapos pwede kang mag-save or mag-delete. Ayan, pwede naman. Ayan, halimbawa sinave mo yung file sa front. Ayan, pwede kang mag-lock. Pupunta siya sa video lock. Bali yung video lock, siya yung hindi na-erase ng auto-delete. Yung mga ordinary video, siya yung nag-auto-erase. Nadidelete siya ng kusa pag puno na yung memory card mo. Tapos yung mga na-screenshot, nandyan din. Yan, pagka nilock mo yung file, hanggat buo yung memory card mo, nakalock lang siya. Pagka pera na lang ko, i-unlock mo sa video lock. Ayan, bawa yan. Unlock mo lang siya. Madidelete na siya ng kusa. Tapos meron siyang driving setting. Yung loop recording, ito yung video clip set natin.
2 minutes. Ayan yung parking guard niya. Tapos yung system setting, meron siyang wifi application na ida-download para makuha mo yung mga record niya. Kasi meron siyang application na halimbawa may gusto kang kunin na record, lilipat mo sa phone. Pwede yun, i-download mo lang yung application niya, magko-connect ka sa wifi niya para makuha mo yung mga record na gusto mong kunin. Hindi mo na kailangan kunin yung memory card. Yun Wala na yung siyang gamit ng wifi apps. Ha? Wala na siyang app na kailangan ko i-download. Meron, Ah, ito. meron. Oo. Yung wifi apps. Ito. I-on mo lang yan. Yan. Bali, ito yung download mo siya sa cellphone na Video Dashcam. Sige, download mo, ma'am. Yan, tapos balik muna tayo. Meron din siyang speech recognition yun sa mga voice command. Pwede mong i-turn on yan. Bawa yun, turn on screen, turn off screen. Pwede kang mag-voice command sa kanya. Yan, tapos meron format na memory card. Yung date and time naman mag-auto set pagka nag-connect ka na sa wifi application. Yan, yun yung QCY Q20 Pro. Hindi siya maano.